Hi guys, welcome to this video. Again, this is Ronald Nicolas and thank you for watching this video. Again, in this video, gusto ko namang i-discuss sa'yo yung isang skills na kailangan ng mga network marketers or entrepreneurs sa kanilang business. Dahil nakikita ko or napapansin ko na marami talagang network marketers na nahihirapan sa kanilang business. Kasi dahil hindi nila alam tong skills na to or hindi nila alam kung paano ina-apply ang ganitong skills. Okay? Yung nakaraang video ko nga pala, sa previous video ko, diniscuss ko dun yung topic ng prospecting, okay? It's a useful tips of prospecting when it comes in network marketing. Kung napanood mo na yung video na yun, I hope may natutunan ka. At talagang i-apply mo dapat yung mga skills na natutunan mo ron. Ngayon, dito sa video na to, pag-usapan naman natin yung closing skills na kailangan mo sa iyong business, okay? And gusto kong sabihin sa'yo na kung seryoso ka talaga at gusto mo maging successful sa iyong business, you need to learn a certain skills sa iyong business. Okay, ano ba yon? It's about closing, it's about prospecting, and presenting, and closing, and then follow-up and duplication. Yun yung mga 5 things na kailangan mo sa iyong business. Okay? Ano ba yung mga karamihang ginagawa ng mga marketers sa kanilang business? Okay? Pag-usapan muna natin yan. At paano nila na-encounter yung problem ng closing? Okay? Ganito kasi yan. Karami ng mga marketer, ang ginagawa nila is mag-invite lang, tapos diretso sa office. Ginagawa ng mga marketers is mag-generate ng traffic or mag-generate ng prospect papunta sa office. Then after that, madala nila sa office, hindi na nila alam yung susunod nilang gagawin sa kanilang prospect para ma-close to into sales. Kaya gusto kong pag-usapan natin dito sa video na to, yung topic na yun. Dahil I believe na pagka natutunan mo to, tong skills na to, mas madali mong magagawa yung business mo. Okay? At mas madali kang makakapag-generate ng sales. Okay? Ngayon, meron akong gustong ikwento sa'yo na isang story na natuwa ako dahil nung first time ko matutunan yung skills na to, talagang nung napakinggan ko yung istorya, doon ko nalaman na, ganun pala ang kailangan kong gawin para matutunan ko tong skills na to, para may apply ko rin to. Okay? Ito, let's start. Meron isang car dealership, tapos tong car dealer na to, yung nagtitinda ng kotse na to, ay magaling bumenta ng kotse. Halos lahat ng pumapasok sa kanyang tindahan ng sasakyan ay almost done na yung sale. Ang galing ng strategy na ginagawa niya. Pero bakit nga ba niya nagagawa yon? Ano yung meron siya na hindi natin alam para magawa niya mag-generate ng ganong karaming sales ng sasakyan? Ganong kabilis na sales, kung ganong kagaling magbenta ng sasakyan. Ano nga ba ginagawa? Merong isang salesman doon sa loob ng company na yon, nagtitinda ng kotse. Isa siyang salesman. Ang ginagawa niya sa mga customer na pumapasok doon sa tindahan ng sasakyan, dinadala niya sa isang kwarto. 'Di ba usually pagka bibili tayo ng sasakyan, hindi lang naman tayo lang ang pupunta doon sa tindahan ng sasakyan, may kasama tayo, 'di ba? Ganun yung karamihang ginagawa ng mga bumibili ng sasakyan. Tapos ang ginagawa naman nitong salesman ay dadalhin siya doon sa isang kwarto. Pagkadating nitong prospect or ni customer doon sa isang kwarto, sa tingin mo, anong gagawin ni customer or ni prospect doon sa kwarto? Di ba ang gagawin nila doon is pag-isipan or isipin kung ano yung mga gusto nilang bagay na gusto nila sa kotse na bibili nila. Okay? Isip nila kung 4-seater, sedan, or van na kotse, ganun. Ganun yung iniisip ng karamihan pagka bibili ka ng sasakyan. Ngayon, hindi alam nitong mga customer or prospect na doon sa loob ng room na yun, merong microphone. Isang cheap lang na microphone, isang parang special microphone na maliit lang na hindi mo talaga makikita, na nakatago doon. Okay? Parang talagang naka-planted na siya doon. Ganun yung ginagawa ng salesman. Ng yung microphone na yun ay naka-direct kay salesman. Lahat ng usapan, ibig sabihin, lahat ng usapan doon sa loob ng room na yun ay nalalaman ni salesman. Actually, medyo dirty tactic nga yun eh. Pero ang gusto kong i-point out sa'yo dito sa istorya na to is yung kung paano ginagawa ni salesman na makabenta ng mga sasakyan. Okay? Ang galing niya talaga kasing bumenta. Tapos, dahil nga may direct
na na merong direct na ear na ano do'n sa ano niya, naririnig niya yung usapan nung nitong mga customer niya, ay alam niya na agad kung ano yung i-o-offer niya o anong klaseng sasakyan yung ibibigay niya rito sa customer. Ngayon ang ginagawa ngayon, siyempre gano'n, kuwentuhan lang ng kuwentuhan sila customer, kung ano gusto nilang biling sasakyan. Ngayon ito naman si salesman, alam na lahat yun, kaya paglabas ni ni prospect or ni customer dito sa room na to, alam na agad ni customer yun, ni salesman yung i-offer niya, kaya nagugulat talaga sila customer na alam na pala ni salesman kung ano yung kung anong klaseng sasakyan yung gustong bilhin ni ano. At alam ang gusto kong malaman mo ay yung kung ano ba yung kung bakit ginagawa ni salesman yun. Okay? Bakit ginagawa ni salesman na mag-plant ng microphone dun sa isang kwarto na yon para marinig niya yung pinag-uusapan ng customer. You know what? Ginawa niya yon para malaman niya kung ano yung nasa isip ng customer niya. Okay? Kung ano yung gusto ng customer niya bago niya ito bentahan. Ganun ang ginagawa ni salesman. Sabi ko nga, ganun pala talaga. Oo nga, pero tama talaga yung ganung klaseng strategy. Ang gusto kong sabihin sa'yo is, dapat malaman mo muna yung nasa isip ng prospect mo or customer mo before mo siya offeran or i-close ang sales. Minsan sa business natin, ang ginagawa kasi natin ay sasabihin lang natin sila na mag-join ka na, ganun, ganyan. Pero hindi natin alam kung ano yung reason ni customer or ni prospect kung bakit talaga natin sila kailangan mapa-join or kung bakit tayo naniniwala na yung offer or opportunity na meron tayo ay makakatulong sa kanya. Dahil minsan, sa mga maling beliefs natin, hindi na natin nalalaman yun. Ngayon, sa network marketing, kailangan matutunan mo skills ng closing. Okay, bigyan kita ng example. Ang gagawin mo sa yung prospect, kung dinala mo siya sa isang presentation, or kung nasa internet, basta presentation, dinala mo siya sa isang seminar presentation, ang gawin mo lang, kung nadala mo na siya ron, or na-invite mo na siya doon, panoorin mo lang siya ng presentation, panood mo lang sa kanya yon. Tapos, pagkatapos niyang manood, ang itatanong mo sa kanya is ito. Tanong mo sa kanya kung ano yung pinaka nagustuhan niya dun sa napanood niya. Okay? Dahil pagka tinanong mo yung bagay na yun, kung ano yung pinaka nagustuhan niya dun sa napanood niya, yun yung iisipin niya. Ano ba yung gusto ko dito sa napanood niya? Then, pag nagustuhan mo yun, i-highlights mo ngayon. Dun sa conversation nyo, yung nagustuhan niya. Yung pinaka nagustuhan niya. Then, pag i-highlights mo na yun, tanongin mo siya kung ano pa ba yung may question ko pa bang gustong malaman before ka mag-start dito sa business namin. Parang ganun lang. Then, pag meron siyang tanong, sagutin mo lang kung ano yung klaseng question binigay niya sa'yo. Then, kung sa tingin mo na wala na siyang pwedeng itanong sa'yo, tanongin mo siya ng ganito. Akong ginagamit ko kasi sa closing, maraming paraan para i-close yung sales. Pero personally, yung ginagamit ko, for me, mas effective yung numbers. Okay? Ang tinatanong ko kay prospect, ganito. Kung i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10, 1 means not interested and 10 means you are ready to join the business or you are ready to start this opportunity. Anong number ka and why? Ganun ang tinatanong ko sa kanila. And dun sa number na ibinibigay nila na yon, na isasagot nila sa akin, doon nalalaman ko kung ano yung stage nila dito sa offer ko or doon sa business na ino-offer ko sa kanila para mag-join sila. If they say 5, sinasabi ko, thank you for watching this video or thank you for attending this seminar. And I think hindi ko yung tao na kailangan ko para dito sa business. Yung sabi ko. And kung ang sagot naman niya is 10 na ready na siya mag-join the business or ganon, sasabihin ko sa kanya na okay, that's good and kailan natin sisimulan? Kailan? Tanungin natin kung kailan natin sisimulan, kailan tayo mag-i-start. Okay? Pag nalaman natin kung kailan tayo mag-start, then that's the right time para sabihin natin sa kanya na once na mag-start siya sa business ay i-guide natin siya. Hindi natin siya yung pag napa-join tapos na. Doon natin siya i-guide para maabot yung goal niya. Pag tutulungan natin yung business, mas maging part ka ng team. And I will be here as your coach. Parang ganun. Yun lang yung sasabihin mo sa kanya. Basta make them feel that you are care for them.
Yun lang ang kailangan mong gawin. Because prospect will join you if they know you, trust you, and they like you. Because instinct nila, pag nalaman nila na ganun ka, malalaman nila na madali sila magjo-join. Dahil inisip nila na meron kang care sa kanila, inisip nila na aalagaan mo sila sa business nila at gagabayan mo sila sa business nila. Okay? And yun lang muna for now. And sa susunod na video, magdi-discuss ulit ako ng mga different topic. Pero kung meron kang topic na gustong i-discuss sa mga susunod kong video, you can leave a comment para yun ang pwede kong gawing or gawing topic sa susunod na video. You can leave a comment and you can hit the like button or share this video to your friends kung sa tingin mong makakatulong ito sa ibang tao. And because I believe na pagka marami kang natutunang skills at na-apply mo to, mababago ang tingin ng karamihan sa ating industriya. Dahil minsan, pag nanonood ako ng balita or minsan na nakasakay ako sa jeep, ang sinasabi ng ibang tao sa industriya natin is pangit. Hindi ko na sasabihin, basta negative talaga ang pangit, pero hindi ko sila masisisi dahil maraming network marketers talaga nagdi-disadvantage sa ganitong industriya at maraming unethical network marketers na gumagawa ng mga hindi naman dapat gawin. That's why pumapangit ang industriya natin and gusto ko na maging isa ka sa sagot sa mga pagbabago dito sa industriya natin. Okay? For now, kung gusto mo talagang matuto ng mga necessary skills, meron akong team na nagtuturo how you can become successful in your business using a proven and effective strategies sa iyong business. Okay? Kung nagustuhan mo you can ask me for that kung gusto mong maging part ng team namin. And kung nagustuhan mo talaga itong video na to at sa tingin mo may makakatulong sa iba, you can share this video and I hope na i-apply mo itong mga naituro ko rito. And see you again in my next video. Bye!